Okay, so good morning. Mga 5:30 yata ng umaga ngayon. And mag-harvest tayo. So pakita ko lang sa inyo, ang bala ko sana gawin. Hindi ko muna tatanggalin yung ugat. Ilalagay ko lang dito. Then ito may plastic liner. Yung plastic liner na yan is ito yung binili ko online. Ayun, parang plastic bag talaga siya eh. Ayan, na plastic bag siya. Ang ginawa ko, ginupit ko yung gilid para maging dalawa. So, wait lang. Ito, medyo manipis na. Isang layer na lang to. So, parang dun sa isang plastic bag, dalawa magagamit kong plastic liner. So, kung magkano siya, 19 pesos ko siya nabili. Ay, sorry. 19 pesos ko siya nabili. At, ayan, gagawin ko lang siyang liner dito. Ayan, mukhang okay naman. Ayan. Tapos, diyan ko na lang ilalagay muna yung harvest ko. Ayan, yun naisip ko. Para in case ko niya rin, hindi makuha ng buyer ko, pwede ko naman siyang magtagal pa ng ilang araw sa baba. Pero, nag-harvest tayo ng umaga, based dun kasi sa experience ko rin, mas maganda yung lasa niya pag na-harvest siya bago mag-sunrise or bago sila sikatan ng araw. So, ayan, libot-libot muna tayo dito. So, nung mayroon tayo itong tanim na dalawa, dito 6. Ano bang date to? Ang date niyan, yung doon, yung sa dulo, May 10, yung seeding. Kasabayan niya, ito, mga nasa kasabayan niya to kasi ito May 12 eh. Ito naman, May 27, ito yung 6 na nandyan. So, medyo nakaangat yung net caps nila. So, isa yan sa mga trial din natin dyan. But hopefully, okay naman. Kasi yung mga ugat yan, maganda naman ugat yan. Then, ito yung for harvest natin. Dapat, 6 yan, pero 5 lang muna. Tapos, yung isang natitirang maliit, isasabay natin dito. Pero kung makita nyo itong maliit, nahihiwalay na rin sa, sa ibaw. Malaki-laki na to eh. Pero next week pa yung harvest niyan eh. Yan. Siguro mga Tuesday. Ngayon ay Saturday. So, ang susunod natin is itong 15 na to. 15. Then, yung nilipat natin dito na dati. Kasi dati may maliit dito. Pinalitan natin. Nilagay natin yung maliit doon. Tapos pinalit natin siya. At medyo sumabay naman siya sa laki. Then, 15. After ng 15, ito. 30. So mukhang maganda yung tubo ng Romanian. Tanong lang kung magiging okay ba siya sa mga binibentahan ko, kung okay ba sila sa pagtanggap ng romaine lettuce. Pero nagustuhan na kasi nila tong Olmeti. So in any case sa future, kung Olmeti talaga gusto nila, di doon tayo mag-focus. Pero gusto ko rin magtanim nito paminsan-minsan ito. Ito ay hydraulic or lalik na tinatawag nila. Yung lalik, yung unang variety daw niya ay medyo mas matagal mag-mature. Inaabot yata ng 55 to 60 days. Ito daw ay medyo mas okay itong hydraulic kasi 45 days or 40 days baka pwede na. So, malalaman ko yun based on my own experience din. Then, bukas, transfer tayo dito ng 30. Pang 30. Pero may pasobra yun eh kasi 36 yun. So, kailangan pa natin ng 6 na tatransferan. Ayun, meron tayo tatransferan doon, 6. So, doon na lang siguro sila. Then, tinanggal ko na yung styro doon muna as we try to see kung ano yung better scenario dyan sa lugar na yan. Tapos, ayan, daming kulitis. So, harvestin pala akong kulitis ngayon. Bibigyan natin yung buyer natin ng kulitis. Or Chinese spinach ang alam ko. Amaranth yan eh. So ito yung tinanim natin nung May 16. Hydraulic to. Ayan. Tapos may isang scamander. So may hydraulic din tayo doon. Just to test. Kasi dito parang medyo shaded ng konti. Based sa pagkakatingin ko. Tapos ito ay Olmeti. Olmeti kasi kahit shaded. Okay. Tsaka bala ko na rin, yun nga, tinitingnan ko kung mas okay sila sa Olmeti kasi nga ngayon, medyo maulan na.
Kaya medyo shaded na ang area natin kahit maganda na yung bubong. So ito, mga mustasa, sabihin ko na kay nanay, pwede na siya mag-harvest. Sinabi ko naman pwede na rin siya mag-harvest ng spinach eh. So ito. Hindi ko talaga makakopya yung ganda ng tubo nung sa kapitbahay namin ng pechay. Tapos ito, 16. Ito pala, hindi 12 to, 10 to. 10. Ayun o, meron ako dito, 10 o, romaine. 10 pala yan, 12 na lagay ko. Anyway, 2 days lang naman. So ito yung maliit na sinasabi ko. Ayan. Pinagpalit ko doon. Ayun, doon. Pinagpalit ko. Ang ganda ng tubo ng mga ano dito. Ng mga amaranth to. Saan ka pa? Wala masyadong alaga. Yan. Ganda. Bala ko pa magpatubo ulit. Yan. So yung mga sobra-sobra natin, dito natin ilalagay sa gilid. Sa palagay ko. Maubusan ako ng container. Pero tingnan natin kung anong mangyari. Yan. Dito, baka isa sa mga kunin kong mga kulitis kasi ang ganda ng tubo. Ang laki oh. Kapal. Saan ka pa? Kasi gusto ko focus lang to sa sa lemon grass natin. Itong dating nilagay ng talong natin, gusto ilalagay natin ng amaranth yan or colitis. So dito naman, umaasa ako na yung mga nandito ay maging okay. I mean mag-mature yung mga fruits na nandito. Kasi exposed na naman sila sa araw. Pero kung papansinin niyo yung tangkay, itong strand na to, mas makapal kumpara dito sa isa. Yan, medyo maliit yung isa eh. So hopefully, wala naman ako nami-miss out na bunga. Kasi nung last time, di ba, may na-miss out tayo. Tapos nag-over-mature. Medyo may pait na daw siya. Tsaka, tanghali ko kasi harvest. Yun yung mali ko. Dati nantay ko na lang kahit medyo lumaki pa. Ayan. So ngayon, medyo malamig na yung panahon talaga. So kung kaya natin mag-harvest less than 40 days, susubukan natin. Pero ngayon mga 40 days up to 45, yun yung target natin. Ayun, so mag-harvest lang ako. So pakita ko na lang din siguro sa inyo. Ayun pala, may cucumber tayo dito. Tinanim ko yan noong June 4. Ngayon ay June 8. Yan. Laki na siya. Nilipat ko na agad yan. Nasa net cap sila dati na maliliit na ganon. Kaso mukhang hindi masyadong maganda yung pagkakatubo doon. Pero so pina-germinate ko lang siya after nun. Nilagay na natin siya sa ganyang kalaking container. Iniisip ko pa kung paano yung magiging setup ko paglaki nila. It's either Kratky or drip. Gusto ko talaga rin pag-aralan yung drip. Tapos kung paano ko siya isi-set up kung nandito or kung ano man. Tingnan natin. Anyway, ito yung harvest natin. Kunin na natin. So naka-net cap to. Ayun, hindi na ako masyado nahihirapan magbunot. Yung mga ano ba yan? Insekto. Yan. Yung ugat niya. So kung titingnan natin ugat niya, lagpas din. Halos sakto-sakto lang din naman. So may mga naiiwan-iwan din kasi nga sobrang lalaki nila. Tapos medyo naging pataas yung tubo niya kasi nga nasikipan siya. Ayun oh, masikip. Nasikipan na siya. Kaya after ko mag-harvest na to hanggang next week, itong butas na yan, hindi naka-ano pa pala to, naka-foam, hindi pa to naka-net caps, pero medyo madali pa rin siyang hugutin. Pag ano natin, adjust natin yung mga butas na tulad ng ginawa ko dito yan. Dating ito yung lumang butas, in-adjust natin dyan. So adjust din natin yung mga butas na nandito. So maliban doon, titingnan din natin yung
Dami ng nutrient solution na natira. Although dito isang puno lang naman yung kulang. Yan. So 5 to. 5. So if any case hindi kunin ng isang kausap ko kasi isa lang naman order nun, baka tingnan ko kung gusto nung kumuha ng 4 yung 5. Ibigay na natin sa kanya yung 5. So ayan, so may 5 na tayo. Ilagay ko lang sa baba. Iisip ko po kung paano magandang setup para in any case magpepesto ako sa baba ng ayan, mga lettuce. Medyo maganda at presentable din naman. Tapos nakaganyan siguro, bala ko lang. Ayun, so moving forward, adjust natin yung butas, then yung mga styro na gagamitin natin is lalagyan natin ng lining para hindi na sila masyadong mahirap linisan. Medyo mahirap linisan, pero yun. Nag-explore din ako kung paano yung mas better way ng paglilinis. Yan, ng mga styro. That's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye. Lalagyan ko lang yan ng foam pang takip. Bye-bye.